mga pinakamagandang plano. Ang Jeremiah sa chapter 29 verse 11 ay isang tanyag na talata na madalas makita sa mga journal, nakaukit sa mga tasa at nakatatak sa mga t-shirt. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Malinaw na yan ang nakasaad sa Jeremiah 29 verse 11. At ang Diyos ay may plano para sa inyo. Nais ng Diyos na pagpalain ka. Ninais ng Diyos na gabayan ka. Ninais ng Diyos na bigyan ka ng pag-asa at isang kinabukasan. Ngunit dapat din nating bigyan pansin ang original na konteksto, yung pinagmulan talaga na ang ganitong salita galing sa Panginoon, ang galing paggabay na galing sa Panginoon. Sa kasong ito, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng propetang si Jeremiah sa mga mamamayan ng Juda, ang mga taong kamakailan ay ipinatapon sa Babylonia sa loob ng 70 taon. 70 taon. Grabe. 7 dekada, mga kapatid ko sa pananampalataya. Ginawa ni Lord yun. Ang mga Hudyo ay ipinatapon sa ibang lupain dahil sa kanilang walang sawang pagkahilig na gumawa ng kasalanan. Sa katunayan, sa loob ng 23 taon ay binabalaan sila ni Jeremiah na huminto sa pagre-rebelde sa Diyos o humanda na harapin ang mga konsekwensya. Ang Diyos ay mapagpasensya, ngunit siya rin ay makatarungan. Sa madaling salita, mga kapatid ko sa pananampalataya, na ang mga Hudyo ay ipinadala upang sandaling huminto at gaya ng mababasa mo sa mga naunang kabanata, ang Diyos ay gumawa ng kaso laban sa kanyang minamahal na bayan. Pinagsamantalahan nila ang mga dayuhan, ulila at balo. Ganun sila kasama, mga kapatid ko. Tinanggihan nila ang mga karapatan ng mahihirap. Tumanggi silang manindigan para sa katotohanan o sumunod sa mga tagubili ng Diyos. Pinatay nila ang inosente at sila ay nangalunya. Nagalak sila sa paggawa ng masama at ang kanilang buhay ay pinamumunuan ng kasakiman. Nagtayo pa sila ng mga paganong dambana. Sinakripisyo ang kanilang mga anak sa apoy. Madilim ang panahon na iyon. Gayunpaman, ang awa ng Diyos ay laging umaabot sa didilim na lugar sa mundo. Kaya nga, pagkaraan ng ilang talata, sinabi ng Diyos na maaari na siyang hanapin at ibalik niya sila mula sa pagkabihag. Jeremiah 29 verse 13 to 14, mababasa ninyo, mga kapatid ko sa pananampalataya. Nasa pagkabihag na magtayo ng mga bahay, nagtanim ng nagkaroon ng mga anak, nagtrabaho para sa kapayapaan at kaunlaran ng kanilang pansamantalang tahanan. Nais niyang malaman nila, hindi niya sila nakalimutan. Gusto pa rin niya ng mabuti para sa kanila. May plano pa siyang panambilikin sila. Seryoso ang Diyos sa kasalanan. Ngunit, siya ay ganoon din kaalab sa pagtubos. Ganoon kaano yung Panginoon natin.
Ganun habagin. Ganun kamahabagin. Bagaman ang Jeremiah 29 verse 11 ay inilaan para sa isang partikular na tao sa isang partikular na panahon. Ang puso ng Diyos ay para sa pagpapanumbalik ng mga taong bigo ay hindi kumukupas sa bawat henerasyon. Kahit na parang natigil tayo sa proseso, may plano pa rin ang Diyos. Maaari tayong magtiwala sa Diyos na ang layunin ay palaging pagtubos. At kung makaabot ka sa dulo ng video na ito, kapatid ko sa pananampalataya, maraming salamat. Araw-araw po akong nagsishare ng banal na kasulatan. Sana po andyan kayo para suportahan. Follow for more po para sa bagong mga gagawin kong video ay andyan pa rin po kayo at susuporta. God bless everyone at lagi kayong ingatan ng Panginoon.